Ayon po sa ating unang-unang balita, umakyat nga po sa 12 ang patay sa pananalasa ng bagyong Basyang sa bansa. Sa datos po ng NDRRMC, pinakamaraming namatay sa Region 10 o Northern Mindanao. Siyam doon ang namatay, kabilang po ang ilang namatay ng dahil po sa pagguho ng lupa. 3 po naman ang namatay sa Caraga Region kung saan 2 dito ang nalunod. Sa record po naman ng NDRRMC, umabot na po sa higit 200,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Basyang. Sa numerong yan, higit po 53,000 ang kinakailangang ilikas. Samantala mga kapatid, inimbita po ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senator Rodante Marcoleta na sumama po sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Sa isang social media post, sinabi ni Tariela na bigyan ng chance ang senador. Sigurado naman daw kasi siyang patriotic o makabayan si Marcoleta na kayang manindigan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang dagdag pa ni Tariela, hindi na kailangan pang mag-alala ng senador dahil kaya niyang asikasuhin ang Maritime Domain Awareness Flight at sasamahan pa raw niya ang senador. Inimbitahan din ni Tariela ang anak ng senador na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na nagsabing iharap ang spokesperson ng Coast Guard at ang mga mayayabang na senador sakaling gerahin tayo ng China. Ang pahayag na yan ni Tariela nag-ugat po sa kontrobersyal na sinabi ni Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments na isuko na daw ang Kalayaan Group of Islands dahil hindi daw ito sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pero nauna nang nilinaw ng senador na na-misinterpret lamang daw ang konteksto ng kanyang mga nasabi. Sa ilang pa pong mga tampok na balita, wala rahong ibabalik na anuman pong pera ang puganteng si Zaldico dahil wala naman daw siyang nakulimbata sa anuman pong proyekto. Naharap nga po sa mga kasong malversation at paglabag sa anti-graft law itong si Zaldico dahil sa pagkakadawit niya sa anomalya sa flood control project. Pero giit ng kampo ng dating mambabatas, wala siyang ninakaw sa kaban ng bayan. Sa Portugal pa rin umano huling na-trace ang puganteng siko. Ayon po sa Bureau of Immigration, tumutulong na rin sila sa pagkalap ng intelligence report sa kinaroonan niko. Kinumpirma ho naman ng NBI na kumakalap na po ng karagdagang dokumento ang Interpol para nga po sa hinihingi natin ng red notice request laban kay Ko. Samantala, nagbangayan sina Vice President Sara Duterte at ang Grupong Akbayan kaugnay po ng reklamong impeachment ng Vice-Presidente. Sa isang video statement, iginiit ni VP Sara na wala daw kredibilidad ang Akbayan na mag-endorso o kaya'y magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit na daw kasing hayagang sinabi ng kanilang chairperson emeritus sa si Senator Risa Ontiveros ang intensyong tumakbo sa Panguluhan. Inungkat din ni VP Sara ang mga naging pagdinig ng Kongreso na anyay isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa kanya. Ang buwelta ng Akbayan, nakakatawa daw si VP Sara. Hindi raw kasi nito masagot ang mga alegasyon dahil inaatake lamang sila. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Her video doesn't project confidence. Nangangamoy takot. Simple lang naman ang hinihingi sa kanya. Ipaliwanag ang pagwaldas ng pera ng bayan. Tama na ang palusot, Madam Sara. Yan nga po ang sagutang tinig ni VP Sara Duterte at Akbayan President Rafaela David. Handa po naman daw humarap sa Kongreso ang dating aide at umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga kung ipatatawag siya kaugnay pa rin po sa impeachment complaint na inihain laban sa Vice Presidente. Magugunita pong isinama ng ilang civil society organizations ang mga aligasyon ni Madriaga sa kanila pong impeachment complaint. Kabilang nga po dito ang paratang na gumamit umano ng pera ng pogo at mga durugista si VP Sara noong pong kampanya sa 2022 elections. Kung sakali raw po na umabot ito sa impeachment trial, handa rin daw po si Madriaga na magpakita ng mga ebidensya.
Sa ngayon ay pinaplano na daw po na posibleng pagsama sa kanya sa Witness Protection Program. Ayon po naman sa mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, hindi maaaring pamumulitika lamang ang isagot dito ng bise. Dapat daw niyang patunayan mismo kung totoo ngang walang basihan ang reklamong impeachment laban sa kanya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!